guys! So, today is Wednesday. Kung mafa-fire ata ako. First time ko! Ayan guys, nakapaghiwa na pala ako ng ating karne. Ito ang kawali. Guys, parang meron kami masarap na ulam juice. Currently, nanonood din pala ako ng vlog mo. So yun pala yung niluluto ko. Hi guys! So today is Wednesday. So it's currently 9:11 a.m. Alas 4 pa nga yung work ko today. Pero kailangan kong mag-ayos ng maaga dahil meron akong interview ng 10 a.m. Tapos medyo kinakabahan din ako. Hindi dahil sa interview, dahil kahapon nag-submit ako ng updated availability ko dun sa aking trabaho nga. Tapos meron mga changes. Magiging limited na nga lang din yung aking schedule dahil meron akong kailangang i-prioritize. Tinawagan ko kahapon yung HR. Tapos yung HR naman na umano sa akin is yung parang okay lang na HR. Hindi siya yung super bait na HR. So, itin-transfer na lang niya ako dun sa aking parang pinaka-manager para yun yung makausap ko directly. And then, kahapon nga, nakausap ko yung manager at sinabi ko na meron magiging changes sa aking availability. Tapos, nag-request na nga din ako through app. Tapos, sinabi niya sa akin na, when is your next shift, Carmela? Tapos, sabi ko, tomorrow, which is today. Sabi niya, okay, we'll talk tomorrow then. Tapos, sabi ko, hello! Ano ito? Naisip ko, hindi ba carry na maayos na lang through phone? So, sabi niya sa akin, ngayon nga daw kami mag-uusap. And then, tinanong ko siya, sabi ko, are you scheduled tomorrow? And then, sabi niya, hindi daw. Pupunta lang daw siya para nga makausap ako. Kinabahan tuloy ako. Sabi ko, Diyos ko, mafa-fire ata ako. First time ko na mangyayari if ever man na ma-fire ako. At babalitaan ko kayo mamaya, guys, kung ano bang mangyayari. Open kasi ng availability ko nung nag-apply ako. Tapos, things happen at hindi ko naman talaga ini-expect na kailangan ko talagang ilimit yung aking availability dito sa aking work. Sayang, if ever man na ma-fire ako dito sa trabahong to is sayang dahil super gustong-gusto ko guys yung trabaho at hindi ako stress, hindi ako super pagod na pagod. Do, pagod din naman pero hindi ganun kapagod unlike dun sa previous work ko sa California at saka sa North Carolina. So, I'm hoping na mag-workout pa din tong work na to. If ever man na hindi, okay lang din. That's completely understandable dahil, ayun nga, kailangan nila ng mga tao na open yung availability. Tapos yung sa akin nga is parang limited na lang. Maintindihan ko sila if ever man na kailangan nila akong i-let go. Pero if ganun yung mangyayari, sabihin ko na lang sa kanila na magko-quit na lang ako. So yan, nakaayos ako ng very light. Hindi naman nakaayos dahil nag-ano lang ako. Pero yan, bihis na ako kaagad para hindi ako ma-rush mamayang alas 10. Balitaan ko kayo mamaya guys, if ever man kung ano mangyayari. Dahil ang shift ko today is 4 to 11:30 ata. Tapos tingnan ko kung anong mangyayari pagdating ko doon. Hindi ko alam kung maaga ba ako dapat pupunta doon or yung sa shift ko mismo, but we'll see. So, wish me luck, guys. See you later. Bye-bye.
Hi guys! So, today is Thursday. Off ako ngayon at currently 1:19 na. Kahapon nga nakwento ko sa inyo na kakausapin ko sana yung manager ko dahil nga magbabago yung schedule ko. And then, sabi naman niya sa akin na papasok daw siya. Pero kahapon, nung shift ko, wala naman siya doon. So, hindi ko alam kung paano ko ba siya kakausapin. Wala nga ding HR doon, so hindi ko sa kanila natanong ko ano ba yung next schedule ng manager para just in case na meron siyang pasok that day, pupunta na lang din ako kahit wala akong trabaho dahil malapit lang naman siya. So, hindi ko pa alam guys kung anong gagawin ko next week dahil magkaka-conflict ako sa schedule and then, ayun nga, siguro kailangan ko na lang mag-quit dito sa trabaho ko. Sayang dahil gusto ko talaga yung ginagawa. Super chill lang niya compared sa mga naging trabaho ko before. Babalitaan ko kayo if ever man. Tomorrow kasi, bukas, Friday, Saturday, Sunday is meron akong pasok. So, hopefully makita ko siya sa mga shift na yon. If hindi ko na talaga alam. Tatawagan ko na lang siguro uli yung HR. Kasi yung HR kasing nakakasagot, hindi siya yung helpful na HR. Yung parang wala siyang pakialam. Tapos medyo masungit nga din siya. So, I was hoping na nandoon yung isang HR dahil yung isang HR talaga super helpful niya tapos ang bait-bait nga din niya. We'll see guys, babalitaan ko kayo. But for now, magluluto muna tayo nitong. Hindi pa ako makadecide kung ang lulutuin ko ba is adobo or Bicol Express. Dahil wala din naman ako mga panglahok, so baka adobo na lang yung gagawin ko. Dahil gustong-gusto ni Austin yung adobo ko na super malambot dahil inaano ko siya. Sa mahinang apoy lang for 1 hour or 2 hours para super lambot talaga niya pag kinakain namin. So, siguro tatawagan ko siya and then tanungin ko siya kung anong gusto niya, Bicol Express or adobo. Pero ang adobo kasi nagtatagal siya dahil nga yung gata is, alam nyo na, pang mabilisan lang dapat. Samahan niyo muna akong magluto. So, ayan guys, nakapaghiwa na pala ako ng ating karne. And then, meron na din akong sibuyas at bawang. Hindi ko sure kung nilalagyan ba yung Bicol Express ng ganito, pero lalagyan ko na din yung sa akin. Tapos ayan, currently nanonood pala ako nito, Zeta, Mama, and Dada. So, follow her din guys. Isa siya sa mga sisi ko na taga dito sa US, taga Connecticut siya. So, ayan. Tapos, nagpapainit na din pala ako nitong kawali. Ayan guys. Sautay natin ang ating onion and garlic. Then, lalagay ko na yung ating baboy. So, ito pala guys ang aking mga gagamitin. So, maglalagay ako ng patis dahil hindi ako mahilig sa, ano bang tawag doon, bagoong or alamang na ilalagay sa Bicol Express. So, ito na lang. Magpapatis na lang ako and then, ayan, nakabili na ako nitong ano bang tawag dito? Chowco na coconut milk. So, thank you so much guys sa pagre-recommend nitong brand na to. Dahil meron pa kayong ibang na-recommend na brand pero ito yung una kong nakita. So, next time, yung iba naman ang itatry natin. For now, ito yung ating meron and then lalagyan ko din siya ng konting asin if ever man na hindi pa sapat itong patis. And then, ayan, itong dehydrated na red chili pepper. Thai chili pepper to. Tapos ito palang patis namin guys, parang 2 years na to sa amin. Ayan oh, meron pa din naman siya pero paubos na. Nabili pa namin to noon sa Island Pacific ata. Tapos ayan nga, hindi ko alam kung na-expire ba to but oh well. Ginagamit ko pa din siya, 2 years na yan. At ito ang ating pork so far. Ayan. Babaligtadin ko lang to and then titimplahan ko na siya after. And chikahan ko muna kayo dahil mag 2 weeks na pala ako dito sa trabaho ko. And dito sa work na to, bi-weekly yung pagsahod. Dun kasi sa una kong trabaho, weekly pay siya. So, nakita ko na yung paycheck though hindi pa siya nalabas sa account namin dahil parang November 2 ata siya
mapupunta sa account namin. So, yung sweldo ko guys, na for 2 weeks dito is 1 week na sahod ko lang siya sa luma ko. So, dahil nga part-time pa lang, though full-time yung in-apply ko, dahil daw bago pa is, ayun, 20 hours plus lang yung binibigay nila sa akin oras. Kaya naghahanap pa din talaga ako ng ibang work dahil para naman sulit yung pagod, 'di ba? Tsaka para sulit din yung oras. Nasasayangan kasi ako dahil, ayun nga, feeling ko kaya ko pa namang mag-work pa. Kaso, ayun nga, limited lang yung time na binigay nila sa akin. So, hopefully, magkameron na tayo ng full-time job or another part-time job na hindi nakaka-stress. Ayun, nahihirapan lang din ako dahil nga panggabi siya. So, ang gising ko, ayun, irregular na naman ang ating pagtulog at paggising. At minsan nga naiirita si Austin. Dahil pag pumapasok ako, pinipilit ko naman na pinipilit ko na hindi super maingay. Pag naglalakad ako, lagi pa ding si Austin, lagi pa ding nagigising. Tapos ayun nga, pagkakadating ko kasi dito, gutom ako, so kakain ako. Tapos yun, ang ingay-ingay. Tapos minsan, binubuksan ko tong pinaka-mahinang ilaw dito. Kaso, si Austin kasi sensitive siya sa light. So, pag meron siyang napansin na medyo maliwanag, kahit konti pa lang yan, gusto niyang patayin. So, yun, pag tuwing kumakain tuloy ako, guys, lagi ako naka-flashlight ng phone lang. Tapos, ayun, inihaharap ko sa akin para hindi magising si Austin. So, 1 hour ko nang pinabubulakan. Sa mahinang apoy lang yung ating ulam. So, ngayon, lalagyan ko na siya nito ating coconut milk. Nilagyan ko na din pala siya ng patis at saka konting asin. Tapos mamaya ko na lang dadagdagan if ever wala pa siyang lasa. Sana masarap siya guys, para meron kaming masarap na ulam ni Austin. Papakuluan ko ulit ito. Isisimmer ko siya ng siguro mga 15 or 20 minutes. Depende kung okay na ba yung hitsura niya. So, ayan siya. Hindi mukhang masarap, pero tingnan natin mamaya. Currently, nanonood din pala ako ng vlog naman ngayon. Nitong aking sis Korea's vlog yung kanilang channel. So, subscribe nyo din siya guys. Taga California sila. So, online friend ko siya dito sa US. Habang nag-a-apply tayo ng trabaho. Ito yung niluluto ko guys. Siya guys. Mukha siyang malungkot. Wala kasi akong gulay na malalagay dito. Lalagyan ko sana ng patatas kasi parang wag na lang pala. So, ayan.